Gamit tayo mamaya ng tester at papakita ko sa inyo kung paano natin lahat ito masusundan. Basta tandaan nyo itong diagram na to dahil ito yung magiging guide ninyo para ngayong araw pag-aaralan naman natin yung orbit fan. Okay? So dito, mapapansin nyo, meron tayong line 1 at line 2. Yan, so yung isang line 2, makikita nyo dalawa yan. Yung isang line 2 na wire, papunta yan dun sa speed control. Sa 1, 2, 3, 4 na yan. Okay? So dyan dadaan yung kung gaano kabilis at kabagal yung ating motor, no? So siya yung magtitimpla dyan. Yung isang wire naman niya, papunta naman yan sa motor natin, which is yung tinatawag na common. Okay? Yan, common. Yan, so, single phase motor pala to, no? Sa orbit fan. Yung line 1 naman natin, kukonekta siya dito sa may isang panang capacitor. Okay? Kasama niya yung starting na winding. Okay, yan. So, bali, tatlong wire yan na magkasama mamaya. So, makikita nyo yan. Papakita ko sa inyo. Okay? Yan o. Starting. Yan. Okay? Yan. Dito naman, so ito yung motor. Yung isang wire naman ng motor na yon is mapupunta sa isang paa ng capacitor. So, bali dalawa lang silang magkasama dyan. Yung galing sa motor at galing sa capacitor. Okay? Samantalang dito, ito. Itong speed control na to, yung line 2 na to, is iisa lang yung papuntang motor. Bali, isang wire lang din siya. Galing switch at galing sa motor. So ayan. Okay? So tatlo lang sila, no? Tatlo lang sila. Yan yung pag-aaralan natin kung paano ba kino-connect lahat ng ito, kung paano ba nagko-connect pati yung sa mga capacitor at sa winding niya. Okay. So gagamit tayo mamaya ng tester at papakita ko sa inyo kung paano natin lahat ito masusundan. Basta tandaan nyo itong diagram na to dahil ito yung magiging guide ninyo para mas mapabilis nyong mapag-aralan. Okay, tara. So, dito, kita nyo, nandito na yung likod ng orbit fan natin. Yan. So, mapapansin nyo, meron tayong tatlong wire. Ngayon, yung tatlong wire na to, magkakaiba ng kulay at napalitan ko na rin kasi to dahil naging issue nito, bigla raw tumigil. At, kung napansin ko is, naputol pala yung wire. Kasi nga, nagro-rotate to. Nahila yung wire, kaya hindi na siya umandar. Ginawa ko, pinalitan ko siya ng wire na ganito. Okay? So, ito pala yung capacitor niya. Yan. Ito naman yung line 1 at line 2 yung galing sa saksakan at yung isa ay galing sa mismong speed control. Yung 1, 2, 3, 4. So, yun. Yan. Andito na lahat ng mga wire. Ngayon, aalamin natin kung paano ba sila ipag-connect lahat. No? Yan. Aalamin natin yan ngayon. Pag-aaralan natin gamit ang tester ay mapag-connect natin sila. Okay? At magbabase din tayo dun sa kanyang wiring diagram. Ito kasi naisipan kong bigyan siya ng no? So ito pala, to find common starting and running. So ito, yung common, para mahanap natin yan, kailangan natin mahanap yung yung highest ohm value. Ano ba yung highest ohm value? Yung pinakamataas na reading. Pag nahanap natin yung dalawang wire na may pinakamataas na reading, yung matitirang wire, yun yung common. Yung starting naman, yan, siya yung medium ohm or pangalawa sa mababa, yung kasunod niyan, yung kasunod ng highest. No? At yung running naman, yan, yung pupunta sa capacitor, yan naman yung pinakamababa. Okay? Pupunta rin yan sa isang paanang capacitor kasi yung starting natin, siya yung pupunta sa paanang capacitor na isa at saka sa line 2. Okay? So, yun yung tatlo kanina na magkasama. No? Yun yung pag-connect natin. So, gamit tayo ng tester. Yan, X10. 0 ohm adjust natin. So, okay na siya. Ayan. So, yan. So, dito, sundan natin yung sinulat natin kanina. Papakita ko sa inyo. Para meron tayong guide, no? Kung paano ba siya titestingin. Dahil ito, iba na yung wire. So, hindi na natin alam kung paano to. Pero malalaman natin yan gamit ang, syempre, yung tester natin.
Tsaka, i-data natin siya. So, halimbawa, red to black. Ngayon, yung red dyan, syempre, consider yung may pula na wire. No? Double wire yun, kaya lang flat cord siya. Consider natin na siya yung red. So, red to black tayo. Kunwari, hindi ko pa alam. Hindi ko pa alam kung saan yung pinakamataas dito. So, red to black. Naka times 10 tayo. So, meron tayong nakukuha almost 400 ohms, no? Yan, 400 yan. Medyo nakatabingi kasi mga bro yung tester, kaya mag-iiba yung reading sa inyo dyan. Pero nakatapat siya sa 400 ohms. So, ilista natin yung nakuha nating value or ohm value, no? So, 400 ohms. Yung red to black, meron tayong nakuhang 400 ohms. Okay. So, sunod naman natin, red to green. Yan, red to green naman tayo. Testingin naman natin. So, red to green. Ayun, medyo bumaba siya. At, nakakuha tayo ng 350. Kung di ako nagkakamali. Ayan, parang nasa 350 siya eh. Nakatabingi yung tester mga bro, kaya baka mamali kayo ng basa. Pero sa pagkakabasa ko, nasa 350 siya, no? 350. Or minsan nagti 370. So, mas mababa pa rin siya. Excuse. Yan, so, sige, lagyan natin 350. So, yun. Mas mababa siya dun sa 400. Dito naman tayo sa black to green. Yan. Black to green. Tingnan natin. Pag may mataas pa tayong nakuha sa mga ohm value na yan, yung matitirang wire, yun yung common natin. So, halimbawa, ito, black to green. Ayun, mas mataas. Nasa 700. Nako. 700. Ibig sabihin, yung black tsaka green, mataas siya. Kaya yung naiwang wire, yung red, siya yung common. Ayan 700. Okay? From black to green, nakakuha tayo ng 700 ohms. So, ito yung hinahanap nating highest. So, nadali na natin yung first step. Yan. From black to green. Kaya yung naiwang wire, which is yung red. Ayan, yung red na wire. Yan. Yung naiwang red na to, siya yung common natin. Siya yung pupunta sa line 1 or line 2. Depende na lang sa inyo kung saan nyo i-connect. Okay? So, sa isang line ng 220 yan, no? Saksakan. So, okay na yan. Okay. Yan. So, okay na tayo sa common. Sunod naman natin yung starting. Okay? Dito sa starting, ito yung tatlong wire na magkakasama kanina. Yung galing sa line 2, galing sa isang paa ng capacitor, at yun nga yung papunta sa motor, which is yung starting na yun. So, sunod na natin dyan yung pangalawa sa mataas. No? Alin ba yung pangalawa sa mataas? Yung 400. So, ano yun? Red to black. Ayan. Ayan. From common na red to black tayo. So, yun. Ayan. Siya yung common, no? Common. From common natin na red to black. Ayan. Siya yung pangalawa sa mataas. Kaya siya yung starting natin. Okay? Yan, sinulatan ko na ng C para common. Alam natin yung kinuhanan natin ng common. Tapos, syempre, running na yung matitira kasi siya yung pinakamababa. Yung running, dyan naman pupunta yung isang paalang ng capacitor. So, silang dalawa lang doon. Gaya ng nasa diagram kanina. Okay? Yan, alam na natin yung mga connections. Kaya, i-connect na natin, no? So, kahit saan dito sa wire na to, pwede nyo umpisahan. Okay? So, tanggalin na natin yung multimeter natin or multitester. So, madali na lang tayo magko-connect nito kasi alam na natin yung red, siya yung common, yung black, siya yung starting, winding, tapos yung green, siya yung running or pinakamababa. So, highest yung red, lagay natin yan sa line 1 or line 2. Kahit alin dyan, okay lang na magkabaliktad kasi ano naman yan, source naman yan. Ayan, so connect muna natin siya. Mamaya na natin siya iti-tape. Ayun. So, sunod natin is yung yung line 2. So, yung starting, no? Yung black. Yung starting, mapupunta rin yan sa line 2 or line 1 din. Depende kung anong nauna ng pinag-connect nyo. Kahit alin naman dyan, basta galing sa source. Connect natin yan. Siyempre, kasabay niyan yung isang paa ng capacitor.
Okay? Yan. Yan yung, ayan. So, pag pulupot mo natin, tapos isasama natin yung, kahit alin dyan sa wire ng capacitor na yan, wala namang baligtaran yan. So, for the purpose na black yung color, black din yung gagamitin natin. So, sila yung tatlong magkasama na sinabi ko kanina dun sa diagram. Okay, kung medyo nalilito kayo, balikan nyo yung diagram kanina. Ito yon yung line 1, line 1 na may kasamang paan ng capacitor at papuntang motor. Okay? So, goods na. Ngayon, pinakahuling wire na i-connect natin na galing motor is yung running, no? Yung running winding, yun yung pinakamababa ang na-reading natin mula sa common. Yung from red to green, siya yung mapupunta naman sa isang paapa ng capacitor. So, solo lang silang dalawa. Yan, wala silang kasabay. Yan, magkasama yan sila. Kasi siya yung pinakamababang reading no? Yan. Huwag niyong mapagbabaliktad pala yung halimbawa, yung line 1 natin or line 2 is mapunta dun sa isang paan ng capacitor. Kailangan dun lang siya sa pangalawang yung medium na ohm reading natin. Kasi pag nailagay nyo dun sa low, ang mangyayari, iikot nga siya pero baliktad po yung ikot niyan. Kaya mahalaga na ma-data nyo at may kabit nyo siya ng maayos. Okay? So, yan. Sundan nyo na yung natin. Kung nalilito kayo, balikan nyo lang yung unang discussion natin patungkol dito. Nang sa ganun ay maging malinaw na sa inyo. Ayan, so na electrical tape ko na pansamantala. Para lang pag tinesting natin is hindi siya mag-short. Okay? Ayos. So, baliktarin na natin at i-connect na natin yung kanyang line 1 at line 2. So, tandaan yung isang line dun sa mga line 1 at line 2. Kahit alin doon, pwede mong i-series sa speed control. Ayan. So, ito, napili ko yung isang wire. Yung isa, rekta sa saksakan. Yung isa, yung isa, rekta siya. Kaya, kita nyo, rekta yan, O, sa saksakan natin, halimbawa, line 1 yan, ito, line 2. Dadaan siya sa speed control. Tapos, isang wire naman ng speed control, mapupunta naman dun sa line 2 natin. Yan. So, yan, series connection lang. Yan, series connection lang siya. Okay? So, pag pinagdikit nyo yan, para lang siyang naka number 4. Kasi, wala siyang dadaan ng capacitor gaya nito. Yan, Diyan kasi dumaan yung 1, 2, 3 Pero yung 4, pag check nyo yung switch na yan, is, normally closed siya. Kaya, dire-diretso lang yung kuryente. Para lang siyang isang straight na ganyan. Yan para lang siyang yan, ganun. Kaya, testing na natin to. And sana gumana siya at hindi baliktad ang ikot. Okay? So, tara, testing natin. Kung okay ba? Number 1. Ayun. Umiikot na. Ayun. So, clockwise ang ikot. Tama. Number 1. Maganda yung hangin niya. Ayan. Try naman natin ang number 2. Yan. Okay. Goods. And 3 and 4. 3 and 4. Ayun. Takas. Ayun. So, ganun lang mga bro, no? Ganun lang siya kadaling i-connecta. Ayan, sana may natutunan kayo sa video na to. Alam ko, simple lang to. Alam ko, marami na rin nag-upload nito. And, naisipan ko lang siyang gawan ng video para lang doon sa mga hindi pa nakakaalam, no? Ayan, so, maraming salamat. Huwag niyo sana kalimutang i-like and subscribe ang ating channel. Ayan, so, maraming salamat sa inyo at magandang gabi.